Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, J Aqua Farm and Resort, Vinya Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulat, Dream Pure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hotel, Victorino Bitong Daria. Magandang umaga Pilipinas kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng inaabot ng ating programang Issue Ora mismo. Dito lamang po sa Bicol TV Sorsogon, ang nag-iisang telebisyon sa probinsya ng Sorsogon. Live na live tayong mapapanood sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon at mapapanood din tayo sa YouTube channel. Ngayon po ay araw na naman ng Lunes. Magsama-sama tayo sa isang makabuluhan naman na pagdiskusyon sa ating programa. At ngayon po ay petsa 18 na po sa buwan ng Agosto. Okay? At tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Sa ngayong araw na ito ay meron tayong mga kasama mga panauhing pandangal na inyong ikararangal. At ngayon makasama natin mga kaibigan, hindi ko na pagtatagalin ang isa sa bingan natin sa Provincial Coordinator ng STI. Hindi po ito yung eskwelahan, ito yung HIV, AIDS, STI na si Ma'am Claire Plestado. Ma'am, good morning. Good morning po, sir. Okay, si Ma'am Plestado, yan po. Naka-uniform pa siya kasi galing pa lang sa flag ceremony. Monday. Alam niyo naman, Monday ngayon. Filipiniana. Ayan, Filipiniana. Okay? At sa aking katabi naman ito hindi na po ito baguhan sa larangan ng telebisyon dahil maraming beses na po itong nakasama natin o sa ibang programa sa pagbibigay ng mga impormasyon. Walang iba po kundi si Ma'am Regina Gonzalgo. Ma'am, good morning din. Good morning and thank you for inviting us here, Sir Sauro. Okay. Bakit po sila ang naimbitahan natin ngayon? Malalaman nyo. Malalaman nyo mga kaibigan maya-maya. Kasi ito nga, very important itong topic natin sa araw na ito. At ito nga, itutuloy-tuloy ko na ma'am, kamusta po ang ating mga pinagkakabalang trabaho? Sabi nga. Ma'am Claire? Si Ma'am Claire? How are you, Ma'am Claire? Busy. Yeah. Laging busy. Ayan, laging busy. Sabi nga, dalawang bagay lang pag hindi busy, yung iba naman is nagbibisi-bisihan. Oh. Ito tunay na busy Yes. ang kanilang trabaho. Sa Provincial Health Office po, lahat busy yung tao. Yan, Provincial Health Office. Office. Take note, Good morning muna kami sa mga Oo. doktor po. Yes, ma'am. Dr. Opo, opo. Marcel, Dr. Dayan, Dr. Edric, and Dr. Luis. Luis. Okay, so hindi nila binati si Opo. Dr. Bolo. Ay, Good yes, morning. of course. At si Dr. Chacon. Okay. Hello po Ito kay yung- Dr. Bolo of our head. Yes, PHO. Yes po. ito ang napaka-low profile nitong doktor na ito. Anytime pag nag-text tayo, automatic nagre-reply agad. Kaya, yun nga, pasalamat tayo. Ito, but mga kaibigan, itong guest natin, hindi po ito saklaw nung sinasabi natin na yung sinasabing mga problema natin pagdating sa mga reseta, mga gamot dyan sa provincial hospital. Isang part lang po ito. Kaya nabanggitan ko na nga kanina, ang sakop nila tungkol dito sa sa HIV, AIDS, STI. Okay? Kung anong malalaman natin, ano ngayon ang present status nito dito sa ating probinsya ng Sorsogon. Kaya ito nga talagang ginawa natin ng isang hakbang na ito para ma-inform tayo or magkaroon tayo ng proper communication or information dissemination sa bagay na ito. Umpisahan ko ma'am sa itong sinasabing situation overview. Kasi nga, according to resolution passed by the board member, si Bukal Ed Atutubo, na sinabi niya, ang province of Sorsogon has 486 cases since 1984 up to present. So, very, from 1984 up to present, ikuha na kitang 486 cases dito sa Sorsogon. As per record, ma'am, tama ba ito na record na ito ng porcentay o higit pa dito?
bumaba or tumaas? Ano po ang present status ito ngayon? Actually, last year, meron po tayong 455 cases po. And then January to March this year, meron na po tayong 31 cases. So all in all po, meron tayong 486. Tama po ito na 486 pero as of March po ito, sir. This year? Yes po. Po. And siyempre ma'am, ang ganitong senaryo nga, sabi natin, halos uma-average po ng ilang porsyentahe. Yung case po natin is nag-average po siya ng yung increase po from 2023, bale 23%. 23%? Yes. Okay. And eto ma'am, sa ating data verification naman tayo, no? Paano ninyo nabe-verify and may accessible ba na pre-laboratory testing centers para or dito tayo sa Sorsogon? Lahat po ng RHUs, government hospitals, yung for private hospitals din, equipped na po sila for HIV testing po. So, lahat po, free po yun, sir, sa mga government hospitals and then lahat po ng RHUs, doon na po sila nagpapatest po, yung mga clients po. Okay. Ang data updating sa sa nakalipas na ilang buwan, ma'am. Sa interval para pa-monitor ito. Regular po yung monthly po kumukuha po kami ng census po from different facilities like RHUs. And then yung data po namin sinesend po namin sa region. Tapos meron po kami, sir, na tinatawag na information system. So yung data po galing po lahat doon. Okay, ma'am, Ito naman, ma'am, sa data updating or sa sa at present data, ano po yung age bracket talaga na sabi naka-prone sa sakit na ito, lalo dito sa buong probinsya ng Sorsogon? Sa latest data natin with regards to the age bracket, meron tayong yung tinatawag ng ngayon, yung age pala is 24 to 34 years old. Yes po, yun ang pinaka-peak. Yung parang sobra ang nila. Doon kami nakakuha ng maraming cases po. Sa ages 24 to 34. 24 to 34 And ma'am, sa datos ninyo nasa ilan po ang ang naitala ninyong sabi nga buntis? Sa buntis po as of 2024, we have 2% po na positive po sila. Up to present 2%, na yan, ma'am? 2% po. Yes po. Sa buong probinsya na yan, ma'am? Yes po. Okay, oo. And eto ma'am, ang isa pang ko natin, itong reason for non-disclosure naman tayo, ano yung mga reason bakit kahit may simptomas na nagtatago pa sa indang kondisyon and may takot ba sila or stigma o kulang sa information? Lahat po yan. All of the above, doon sila isa-isahin mention natin, mo. ma'am. Yes. Oo. Like, yung sinasabi natin na nandun pa rin ba sa atin at present, andito pa rin yung social stigma. Hindi pa rin naaalis yun. Kaya yung may mga HIV positive, nahihiya sila to come out kasi yung takot nila para kutsain sila ng mga tao. As if, pag may HIV ka, nakakahawa ka kasi may mga myths and na sinasabi sila na maling akala. Yun. Tapos lack of education, due to lack of education kasi yan, Sir Sauro. In addition po, sir, kay Ma'am Gina, yung iba kasi ang matao kasi ganito, actually yung HIV po hindi po siya sakit ng mga di ba bakla, yung ganun po, hindi po siya sakit. Anyone can be affected po. Yes. So yun bali hindi lang po discrimination, nandin po yung pag-aabuso din po kasi usually kawawa naman po bagay yung mga sasabihin ng tao ay bakla yan, may HIV yan. So di ba hindi mo naman po masasabi na may HIV ang isang tao unless nagpa-test po siya. Opo. So kaso may wrong notion po kita na parang ang dating nila pag may HIV galing yan sa mga gays. Anyone can be affected po. So hindi nila alam na kahit sino po pwede maapektuhan ng HIV, kahit bata, since may pregnant na affected din. Siyempre, pag pregnant women, automatic,
yung bata, for sure, magiging ano yan, positive. And of course, maglabae, maglalaki, mag-gays, all of the above, pwede po tayo maapektuhan ng HIV. Ayun. Yun nga kasi parang nakakaladkad yung pagiging bakla pag Yes. kaganyan. Kasi ini-imagine agad ng parang ganun na nakakabit sa mga gay yung na AIDS. Ang isip agad ng tao ay sa bakla yan. Parang parang ganun. So, eto ma'am, sa ganitong sitwasyon ngayon sa atin, ano yung pinaka-konkretong action ng ating gobyerno para nga ma-minimize ito na pagdami ng kaso na ganito? First po, sir, ang magkaiba po yung HIV tsaka yung AIDS. Oo. Sabi pong HIV, may kakayahan po yung virus na pumasok po sa katawan ng isang tao, while yung AIDS po, yung tuluyang pagkasira po ng immune system po ng isang tao. So, yun po, sir, again, sinabi ko po kanina na yung HIV nga po ay hindi po siya gay disease. So, dapat maalis na po natin yun. Sana maalis natin yung notion po na yun. Kasi kawawa naman po sila. So, when it comes po sa gobyerno po, bali po, supportado naman po kami ng sa government po, ng sa province po natin. Yung po, patuloy pa rin po yung namin, yung mga HIV awareness. Nagpupunta po kami sa mga schools. Yes po, sa school, sa mga community po. May nag-i-invite din po sa amin ng may mga offices din po para po sa HIV awareness nga po. So, sabi mo sa government initiatives, we have the passage of Philippine HIV and AIDS Policy Act, which is the 11166. And then through by expanding and access to testing and care, yun ang part of the government initiatives. So malaking tulong po talaga yung ang binibigay ng gobyerno. Without this, hindi tayo magkakaroon ng libreng gamutan sa HIV. Wow. Meron din po tayo, sir, na Provincial AIDS Council. Yeah. Active naman po. Yes. Nagkakandak po din po kami ng meeting with them po. Parang merong isang may agency rin na hawak niyan. Kasi ang karamihan niyan pag nalaman, parang wala na, instead na tulungan, minsan iniiwasan. Opo. Parang ganyan. So yun nga po kasi ang reason niyan, Sir Sauro, because of lack of education. So ganun yung thinking nila. Once you have an HIV or AIDS, full-blown na sinasabi, parang ang tingin sa'yo is nakakadiri. So we need to change that attitude through education. And of course, yung mga tao din na merong ganitong klaseng sakit, they need to come out para at least malaman din nila na it's always magiging normal pa rin yung buhay nila. Ayun. As long as they tuloy-tuloy yung treatment. Ayun nga eh. In addition naman po, sir, meron na po tayo dito sa Sorsogon Province ng treatment hub. Wow. Yung Yes Liab po, sa Agingay. Liab Agingay po, situated po sa Sorsogon Provincial Hospital. And meron na rin po tayong LIVDA. Before po, nagsisend out pa po tayo ng sample sa SACEL at mag-aantay tayo ng 2 to 3 months bago mag-release yung confirmatory result. Ngayon po, meron na po tayong kakayahan na mag-release po ng confirmatory result kasi meron na po tayong RIVDA sa Sorsogon Provincial Hospital din po. Yeah. Ano yung ma'am? Ano yung Liab Agingay. Yung Liab treatment Hub. hub. Yes po. Liab Agingay, treatment Agingay. hub. Wow, meron na pala. So libre yun. Free din Just, po. Free. Lahat po free ng sa HIV services po. Free. Opo. Kasi nga ma'am, ang fear nila, yung minsan lahat ng ang nasa isip nila pag nagpa-test ka, yun, yung gastos, ganyan. So, ito pala ma'am, sabi ninyo is libre na Yes ito. po. Yes po. Yung And punta naman tayo naman, paano yung sabi nga natin yung ito yung pinakamahirap yung i-encourage mo na magpa-test or sabi nga, paano niyo sila hihimukin na or pre-testing naman ito o pwede naman kayo magpa-lab test na ganyan?
So, lahat po, di ba sir, nasabi ko kanina na yung mga RHUs, yung mga hospitals, capacitated po. So, nag-training po sila, trained po sila. So, before, bago po sila magti-test, kailangan po yung consent. Pag walang consent, hindi po kami pwede magdiretso po sa test. Ina-assure din po namin yung confidentiality. Yes po. I think, ano ba yung covered ng consent, ma'am? Ano yun, mga minors pa or sa mga Lahat po. adult? Lahat 15 years old pataas 15 po. pataas. Pwede. Pero for 15 years old pababa, kailangan po namin ng consent po. from the parents. Okay. And eto naman, ma'am, no, may sa support systems naman, may mga gamot ba tayo na available para sa mga pasyente? Yes po, available po yung antiretroviral therapy po sa treatment hub. Nag-offer din po ng PrEP. Narinig niyo na po ba yun, sir, yung PrEP? Hindi pa. Yung alam ko lang, Prophylaxis po yung siya. prep sa mga eskwela. Yung sa kinder, PrEP sa school. Preparatory. Meron din po tayong tinatawag na PrEP. Available po yan, sir. Sa ngayon po, available po siya sa Social Hygiene Clinic sa West District po. Tapos po ba yan, Ma'am Gina? Yes. Sa West District po. So, kung in pong PrEP, iinumin mo po yun. Iinumin mo po yun para po maging safe ka po sa transmission po ng disease po, ng HIV. Oo. Yung prep na sinabi niyo, sino ba ang magte-take nun? Yung meron na o yung kahit yung wala pa? Yung mga wala pa, sir. Kasi once reactive ka na po or once na-confirm ka na, once naging HIV positive ka na po, ang gamot na po ibibigay sa iyo is ART, yung antiretroviral therapy. Yung sa PrEP naman po, yung mga high-risk individuals po. So, yes po. So, dalawa po siya pag event-driven or yung yung daily po. Depende po sa behavior po ng isang tao. Ayun. Pilis po yun, sir. Iinumin mo po yun bago ka po makikipag-contact. Pero pag alam naman po ng isang tao na parang may risky behavior siya, and hindi siya sure nung partner niya, so kung talagang gusto mo talaga malaman, you need to submit yourself also for the testing, para at least para makampante, kasi hindi nila alam may mga change of partners kasi Yes. sila. Pero ito, ma'am, hindi ito nangangahulugan. Ito yung kumbaga isa sa sabi natin maging contraceptives. Ay, hindi po. Hindi po. Hindi ito kasama naman doon. po yan po. Parang sa parang protection ito sa doon yun sa mismo. Doon din po, sir, sa awareness. Sa Yung sa awareness. HIV, kailangan din natin yung binabantayan din po natin. Kasi what if HIV positive yung isang tao, tapos may nabuntis siya. So, siyempre, pregnancy, iiwasan din natin yung mother-to-child transmission. Yun. So, kaya meron tayong sinasabi, Sir Sauro, na ABCDE of HIV prevention. Kaya kami, as HEPOs, Health Education Promotion Officer, we tend and we need to educate for social behavior change para at least malaman nila na ito pala ang dapat nilang gawin para maiwasan ng HIV. So, meron kaming 5 ibang letters na ABCDE. Yung una po is abstain from sex. Kumbaga, kung ayaw mo, wag pipilitin, ayoko makipagtalik, makipag-sex. So, yun yung una. Abstaining from sex or the sexual behavior. Sexual behavior. B, you need to be mutually faithful to your partner. Dapat. Para at least walang parang sa una ang sarap. Ikaw at ako lang. Oo, ikaw at ako sa una ang sarap habang buhay ang Hirap. Hirap. So, number 3 po, yung letter C is be consistent and correct usage of condom. Doon papasok po yun. Kailangan po, pag hindi kayo sure, kasi may mga lalaki baga talaga, hindi natin sinasabi lahat-lahat. Always be, kumbaga, maging practice safe sex by using condom. And then letter D po is do not use drugs. And then yung letter E po is educate yourself. Dapat alam mo lahat kung ano ba ang pwedeng makuha. Hindi lang HIV, STI. When you have a multiple partner and you are practicing risky behavior and sex. Okay. Talagang pag sinunod mo ito, kumbaga wala yung tinatawag na yung fear or sabi nga
yung worry mo na baka Yeah. ganito, baka ganyan. Kumbaga, parang sa isang nagdadrive, kung sure ka na may lisensya ka at meron kang nakaregister ang plaka mo, so wala kang worry. Parang ganito rin. Pero para sa atin, mas the best pa rin yung Be Mutually Faithful. Okay. Tsaka meron din po kami sa tinatawag na yung HIV Care Continuum. Bale, process po yun na naglalarawan ng hakbang na kinakailangan ng isang tao mula sa pagkakaroon ng HIV hanggang sa paggamot. Okay. Yes, po. Ito yung sabi natin, ma'am, na ito na itatanong kayo, yung about sa counseling, na pag meron ka ng halimbawa, na find out na meron ka na, tapos siyempre dadaan ka sa counseling para nga, yung counseling kasi, ito yung sinasabi natin na matulungan ka sa mga dapat mong iwasan, dapat gawin. Yes, na tsaka yung once meron kang HIV, yung mental health mo talaga is very crucial. Kumbaga, talagang ma-feel mo yung lahat ng mga tawag nito, nafe-feel ng mga natatakot. Once na you are afraid, ma-kick in dyan yung depressed ka, yung fear, may anxieties ka. So, kailangan mo talaga sa proseso ng counseling. Niyan. Pag once yung tao na-detect na po na HIV positive, bali po, i-link to care po namin siya. Dapat yung PLHIV po, once na link to care, nakaka-receive po siya ng HIV medical care. Tapos and at the same time, na-retain siya sa care. Ibig sabihin, sir, iinom niya yung ART ng walang paltos. As in, religiously, daily po siyang iniinom yun. Na po siya, bale, namimit niya po yung nami-maintain niya po yung na-achieve at nami-maintain niya po yung viral suppression po. So, pag once virally suppressed na po yung PLHIV, yun na po ang tinatawag natin na U is equals to U. Ibig sabihin, undetectable is equals to untransmittable. Yes. Once na mag-inom ka ng tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy Sabihin lang. po, hindi na po nila may papasa ang HIV sa iba. And then, positive message po ito sa PLHIV. Nagkakaroon po sila ng pag-asa na maaari po silang magkaroon ng normal na buhay. Ma'am, kasi meron halimbawa, may isang pamilya na find out nung babae na meron na siyang sakit. At ayaw niya naman, sabi nga, siyempre meron ka na, pinaka-number one na ayaw mo yung may mahawa pa. Pagdating sa, ma'am, sa treatment, meron ba kayong, sabi nga, yung pwedeng i-house in ninyo siya na hanggang sa gamutan? Sir, kasi yung transmission naman po is through sexual contacts. Yung walang condom po ha. And then yung blood transfusion sa mga blood products. Yung sa gatas ng positive na nanay. Hindi naman po nakukuha yung HIV kahit sama-sama po kayong kumakain sa loob ng bahay. Kahit po magkatabi po kayo sa kama, kahit po mag-kiss kayo, Yun nga, yung saliva, wala. Wala naman po yun. Oo. Ang bodily fluids na may highest concentration ng virus po ay ang vaginal discharge, yung semen po, and then yun nga po, yung sa blood po. Oo. Yung, tapos yung at the same time, sir, yung sa din po, yung sa gatas. milk. So dapat nga natin ito yung role natin as HEPOs, dapat talaga i-educate lahat na hindi porket yung isang family member po merong HIV, hindi naman po kahit isang bahay lang kayo, hindi kayo maghahawaan. Yun lang nga minention ni Ma'am Claire, na doon lang pwede ikaw mahawaan ng HIV through sa mga secretions. Oo, sa contacts. Pero halimbawa, ma'am, yung sabi nga, yung babae, meron tapos may contact yung lalaki. Possible ba na yung lalaki mahawaan din o talagang, kumbaga, one way lang yan, sa babae na lang talaga yun? Sa amin kasi, sir, ang ginagawa po namin, kunyari yung pumunta sa amin is confirm PLHIV, ini-encourage po namin siya na mag-disclose sa partner para mapatest din po yung partner. Ayun po. Mag-disclose, kukunin, dapat yung tiwala po natin makuha. Kasi yun nga, pag stigmatized po sila, pag nag-discriminate na, yung parang kinakaya na po sila, pinandidirihan na po. So, kahit sino po siguro, sir,
hindi na sasabihin ko anong case niya. Itatago niya na lang sa sarili niya. Pero once na disclose niya po sa partner, magpapatest na din po siya. That way po, malalaman na rin po natin yung status po ng partner niya. Kung negative po yung partner, mas okay siya kasi mabibigyan pa siya ng mga medical na action medical para po ma-prevent niya po yung HIV. Yes, okay. So ma'am, ito naman katanungan mo susunod. Paano natin sabi nga mabibigyan ng kaukulang solusyon itong pagdating sa discrimination, lalo na pag nalaman na meron kang AIDS or HIV sa isang komunidad. Paano natin ito mabibigyan ng protection yung matanggal natin discrimination na actually sa mga po tao? yung sa RA 11166 may parusa po yung mga nagdi-discriminate po sa PLHIV. Yes po. Paulit-ulit po paulit-ulit po at ini-encourage din po namin yung mga iba pa rin na mga community na sana magkaroon po kami ng kahit isang oras lang naman na awareness po sa kanila po. Parang dadaan din siya sa counseling. Yes po. Yes, through the act, the Republic Act na 11166, yung sinabi ko kanina, patuloy pa rin for long-term solutions. Andyan yung by expanding your access to testing and care, malaking bagay na po yun para po na ma-sustain natin yun. As long as yung mga HIV patient mag-disclose and then mag-come out and seek early consultation para at least ma-stop na natin yung dumami pa. With the long-term solution ng government, dapat po may kaakibat din, parang ang tawag nito, equally yung responsibility din, kasi may responsibility din yung government, at least yung tao maging be responsible enough din na mag-disclose para at least matapos na natin, may end na natin ito na HIV. Kahit po kunyari, ang isang tao, yung PLHIV po, may karapatan po siyang magtrabaho din. Yes. Bawal po siya i-terminate dahil nalaman na may HIV. Yes, correct. Bawal po yun. Continuous pa rin. Apo. Magtatrabaho pa din po siya. Kasi hindi na, sabi nga, na-mention po natin kanina na hindi naman po yun nakukuha sa pagkikipag-usap. Tsaka I want to clear out po. Yung may mga HIV patient, hindi naman po sila namamatay doon sa sakit, doon sa komplikasyon po. Kasi ang inaatake po nila yung immune system. Kaya nga human immune virus. Yes, well said, Ma'am Gina. Well said. Oh, yes. So, parang at least, malaman nila na Hindi siya death sentence. Hindi death Sentence yung death HIV. sentence ng HIV. Doon mo po papasok yun. Once na maghina pong immune system, doon po sila mamamatay. If not, di sila makagamot. So, doon gusto ko po ma-share sa kanila na hindi ka naman mamamatay sa HIV. Doon sa paghina ng iyong immune system, magte-take in lahat ng mga iba-ibang klaseng sakit at doon maghihina ang iyong katawan, doon ka rin mamamatay po. Yes po, tama po yun, Ma'am Gina. Yung opportunity infection. Number 1 po na OI po is yung sa tuberculosis. Yan po. Apo. So may relevant po yung yung TB at saka yung HIV, yung pregnancy and then HIV. Yes po. Kasi ang nakikita kasi natin, ito nga ay yung minsan sasabihin lang kahit yung mga mga artista, mga singer na ay namatay sa AIDS. So ito, maganda yung sinabi mo, ma'am, na walang namamatay sa AIDS. Ito yung pakiulit nga sa sa maganda kasi yung na sinabi mo eh. Go ahead, Ma'am Gina. Kasi Take it away. walang namamatay doon sa HIV AIDS. Doon namamatay sa complication ng AIDS. Complication po. Kasi once po na inatake yung immune system ng isang tao na may AIDS, kasi yun, papahinain niya ang katawan mo, doon po magti-take in lahat ng mga iba-ibang klaseng sakit like TB, di ba?
lahat ng mga infectious papasok kasi mahina na, wala ka ng panlaban. Ayun. Because yung inaatake po ng HIV or AIDS, yung immune system ng isang tao po. Yun po. Kaya nga po sir, maganda po talaga na early detection. Ganun pa rin. Early detection, early treatment. Prevention is better than cure. Yun nga. And ma'am, ito lang kasi may mga ano rin tayo, lalo na yun, ibalik ko lang. Sinabi mong isang pinanggalingan ng AIDS, yun sa mga gay. At yung iba naman, yung mga nagtatrabaho daw sa mga panandaliang aliw. Sa ngayon ba, ma'am, may record ba kayo na kung alin talaga ang mas maraming pasyente na merong HIV AIDS sa sa mga gay and sa itong mga anong tawag dito, yung mga nagtatrabaho sa Opo, mga sex workers. Yes. So, predominantly, yung males having sex with male. Pero meron din po tayong case sa males having sex with males and females. Tsaka meron din po, syempre, yung male to female and mother to child transmission. Okay. Pero karamihan po niyan, mas malaki yung porsyento sa mga tao na may risky behavior like yung MSM, yung men having sex with men. Pwede rin makuha yung asawa, lalaki na pwede sa babae, may lalaki na pwede rin sa lalaki. Possible ba yun, ma'am, na yung sabi nga, yung mga lalaki gumamit ng mga babae tapos ginamit yung asawa, at the same time, yung asawa, mahahawaan na rin yun? Yes, possible. May possible po. Ayun. So, kasi yung ano po natin ngayon, yung key population, yung LGBT, yung mga youth, commercial sex workers, PDLs, yun po. Ano yung ma'am? Matanong ko lang. Sabi nga ito na yung yung pinaka symptoms sa isang tao na pwedeng meron na siyang ganitong sakit. After 2 weeks ng Incubation. Magkakaroon yung parang actually parang sa TB. Yung may fever, yung iba po nag-LBM, yung may mga rashes na po siya, may oral thrush po. So that's the time po na yung iba po nagpupunta na po talaga sa mga health facilities. Actually po, so marami naman po nagpupunta sa amin ng voluntary po na nagpupunta sila sa mga facilities, nagpapatest. Meron naman po talaga. Tsaka di Kaya po actually sila kaya nga po nga Ma'am Gina nag-i-increase. Hindi naman po kasi ibig sabihin na marami na po. Kasi marami nagsasubmit na. Marami na po kasi nagpapatest. Kaya marami na po tayo nadidetect. So, hindi kayo mag-worry na, para bakit marami, 400 bigla nagtaas. Hindi yun dahil marami na ang meron. Marami po ang nag-submit ng sarili na para magpa-test na po. So, the more na marami ang magsasubmit, natural po, mag-i-increase yan. And eventually, sana po, pag lahat na matest, ayun na nga ang sinasabi natin na road to we need to end this. Marami ang nagpapa-test and at the same time ongoing yung transmission. Yes. Oo, parang parang bakit biglang lumobo? Kasi yun nga, marami ang nagpa-test. So, ibig sabihin, pwedeng may sakit na yun o meron ng HIV yun, kaya lang hindi nagpapatest, kaya hindi sasama sa record. Yun nga po ganun, kasi, ma'am. yun nga, takot. Yung stigma nga po. Oo. Hindi po maalis-alis na stigma. Tsaka hindi sila wag kayo mag-worry sa mga magpapatest kasi may yan may tawag nun, Consent. Aside from your consent, hindi naman po yan ilalabas kasi confidentiality. Nare-remain yung confidentiality kasi hindi naman kailangan po natin ilabas yon. Kasi nga we need natin yung stigma, may stop na yung stigma. So, hindi siya mag-worry kasi hindi naman yun kinikwento sa labas. Lahat doon, exclusively for the lang yun. Doon lang mismo. Okay. Ma'am, meron ba kayong mga records na sabi nga natin, yung mga minor de edad, mga younger na may na-find out na kayo na meron na nitong HIV? So, yung sa age group? Yes. Meron din naman po tayo yung sa age range po. So bali po 25 to 34. Meron din po yung 15 to 24 years old. Bali last year meron po tayong 34% po ng case.
Alam, I mean, yung naging pasyente ninyo or sabi nga, na-find out na may AIDS na pinakabata. Yung age. Opo. Yung ay, hindi po sa general po, yung pinakabata saan nga yan, Ma'am Gina? Pero hindi sa atin eh. Wala man sa Wala sa atin talaga. Wala That's sa good atin. naman, ano. Okay. Baka naman sa- tayong baka- mga, mga 1-year-old, mga Wala below, naman. wala naman. Yung mga Oo. minor. Pero ma'am, meron tayong naitala na na buntis. Yes po, 2 po. Oo. Last year po yan, sir. Pero So- nasa ano na po sila? Nasa medical care na po. Okay. On ART. So possible ba ma'am na kung ano yung stage nung nagkikare nung ano na yun, ganun din ang stage nung bata pag Hindi po. pinanganak? Hindi po. Ano po ang maging ano nun? Pag on ART na po yung nanay, malaki po yung chance na hindi na po mag-positive yung baby. Yung baby. So pero hindi na siya kailangan magdede sa nanay. Separate na kapag ganun. O ganun pa rin. Hindi na, pwede naman po siya magdede kasi yung sa breastfeeding naman yun, di ba? Pwede naman. Lalo na kung naka-ART na yung nanay, so undetectable na siya. If ever, pag matagal na continuous ang gamutan. Yun lang ang ano kasi minsan ang imagination ng tao, hindi ka pa pinapanganak, may AIDS ka na dahil may AIDS yung nanay mo, parang ganun. Hindi Oo. naman po. Hindi So, pa. ngayon- Meron nga tayong case, sir, na positive yung nanay, pero yung tatay, tapos yung anak, hindi naman po positive. Hindi naman HIV. Okay. So, ang ganda po. Pag may early consultation, mas madali po natin mahabol. Kasi doon natin, yung ART, yun ang the best na magamot sila agad in an early stage para at least madali din maano yung viral load. Ma'am, aside from the DOH, ano pa yung yung sabi nga natin na talagang tinututukan ng gobyerno natin? Meron ba dati tayo dito mga NGOs na talagang sumusuporta sa ganitong advokasya ng ating gobyerno, na kung saan alam naman natin sa gobyerno, pag sinabing gobyerno minsan nagdadalawang isip yung mga kapatid natin, pero kung merong isang pinorm na NGOs o nagpo-form na NGOs na tinutulungan ninyo para sa ganitong mga programa? Yes po, meron po tayong yung SHIP, FPOP, meron din po tayong Family planning. SEMERS, at saka yung government po natin. Patuloy pa din po tayo nagpapatraining ng community-based screeners po. So, last year, nasa siguro 40 ang na-train po namin from iba-iba pong munisipyo. So, sila po, makakatulong na rin po sila sa yung sa awareness at testing na rin po. And Halos lahat po, sir, ng program, ini-incorporate na po namin. Pag may mga programa, nakikiusap po kami na kung pwede mag-join po kami, nagkakandak po. Sila po, usually yung SHIP. At the same time, yung rin po, yung social hygiene clinic, very active po sila. So, ayan. yung LGBTQ. Yeah, meron din po mga LGBTQ na very Supportive active po. sa mga Yes po, active sila. supportive po. Oo, yun ang importante. Yung Yes, ganyan kasi kung minsan kaya sa magkaibigan, kakapagsabi yung isa. Pero kung a-advise na nung isa naman na, ayoko nang makipagkaibigan sa iyo. Oh, actually, sir, may mga Ganon. cases po kami na ganyan na sabi, iniiwasan na sila ng mga friends nila kasi nga may Yun ang yun lack na of nga. education kasi. Lack of education sa sa ganyan. And this time, ma'am, sabi nga ano yung pangmatagalan na na plano or programa ng gobyerno na talagang hindi man maalis, talagang malimitahan ang pagdami nitong case na ito? Yung prevention po sana. Yes, opo. Yung mabawasan. Kasi hindi mo talaga makokontrol. At least mabawasan ang mga new cases ng Correct. HIV. Next po, yung pagtingin ang pamamahala, maayos na sistema at pananagutan ng mga agencies and institutions na may kinalaman sa HIV response. And yung protect po, yung pangalagaan po ang karapatan ng mga PLHIV laban sa diskriminasyon at Yun. pag-aabuso. Yan, yung continuous collaboration of NGOs and government. Malaking bagay na yun. Lalo na po sa pagbibigay ng libreng gamutan. Ang laking bagay na rin. Kumbaga long-term solution na din yun. As long as there is a medicine,
makokontrol po natin yung age. Plus yung talagang Plus, walang risky behavior. yung fully implementation po ng Yes. PrEP. Again, yung PrEP available po sa Social Hygiene Clinic. Hi, Dr. Karen. Yes. Siya po kasi in charge doon sa Social Hygiene Clinic, si Dr. Karen Nava Garcia. Oo. Pero ang kagandahan nito kasi dati limited lang ang may alam. Lahat mga healthcare workers. So pagka limited lang yung healthcare workers ang merong. Pero ngayon kasi talagang province-wide lahat na sila sinasama, lahat na may mga lahat na mga healthcare workers in different municipalities na-train na po natin. Tsaka Ma'am Gina, si Bokal Nuevo nga po, Yeah. sinusulong niya nga po na sana daw po lahat ng munisipyo magkaroon din po ng social hygiene clinic. Sa ngayon po kasi meron lang po tayong 4 na social hygiene clinic. Yung sa West District, Yes. Pilar, Matnog, tsaka Bulan. Yung may mga port po. Thank you din kay Bukal kasi very active talaga siya. Hindi lang siya sa HIV. Even po sa mga mental health programs, andyan siya. Tumutulong po sa amin. Okay. And kagandahan kasi nito, ma'am, na sabi nga, meron tayong sana hygiene clinic sa kada munisipyo. Para nga, yung mga gustong magpa-test, kaya lang iniisip nila sa pamasahe pa lang, talagang magastos na. At least sana magkaroon. Yes po. Oo. Kasi yung sa social hygiene clinic po, hindi lang po HIV yung kinikater. Lahat po ng mga STIs, sexually transmitted infections po. Sa ganitong ma'am, meron ba tayong sabi nga, kahit sabi natin once a year or twice a year na kayo mismo ang pumupunta sa bawat munisipyo, lalo na sa mga alam natin na mga remote barangays na? Yes po, pero yung mga sa RHU po, may mga focal person na po doon. Sila na po ang nagko-community. Tama. Para sa sila na Kanya-kanya pong focal person kasi sila yung pupuntahan ng mga taga-baryo, munisipyo, para hindi na sila pumunta pa dito. Tsaka regular naman po yung mga programa po namin, like yung sa LGBT, meron po kaming mga sineselebrate na mga yung Activities. Pride Month, yung mga ganun po. Pag may mga, hindi ko lang sure kung sa PK, ini-incorporate nila yung sa yung sa HIV. Pero mostly po, sir, meron po silang mga U4U na tinatawag. U4U ba yung sa U? For your adolescent. Yes, sir. Tapos yung ibang munisipyo din po, meron din po, sila na rin po mismo ang nag-initiate na mag-conduct po ng mga awareness sa baba po. Tsaka we have also the World AIDS Day na Yeah. celebration with the collaboration of DOH and PHO po. Like last year, Yes po. Yung World AIDS Day, sinaselebrate po natin Every- yon in honor po yun sa mga, syempre mga kaibigan, kakilala po natin na namatay sa HIV, sa AIDS. Every December 1 po yon. And then nag-celebrate po tayo ng yung yung month na October. yung candlelight. Candlelight ceremony. Doon for pala yung AIDS. para sa mga namatay na mga HIV. Yung mga And nauna. ma'am, sa ganitong mga programa, paano natin sabi nga yung assurance na talagang ang gobyerno nandyan lagi, may pondo para dyan? Gaano ka-sufficient ang pondo ng ating gobyerno? Lalo na po dito sa probinsya ng Sorsogon na siyempre, ito libre lahat Kaya kailangan pondohan ito na hindi tayo pwede magsabi na wala kaming ngayon, ito ang reseta, bilhin mo na lang ito. Parang ganun. Sa ngayon po, yung provided po, may available po yung mga gamot po from DOH po. Tapos yung support na rin po ng province. Meron po ba kaming ordinance? Apo, talagang Provincial ordinance. yearly talaga So, nababudgetan yung yan. funding po. May Yes po, may fundings. May budget po sila. budget talaga yan. May allocated budget for that po. Siguro matanong ko lang, ma'am, kung okay lang sa inyo. Dito sa atin, ma'am, nasa ko pa ng probinsya ng Sorsogon, alin yung, kung pwede nung sabi mo, alin yung munisipyo na mataas ang record sa na yan, sa mga kaso na sa pagdating sa HIV/AIDS? Yung sa HIV, ang Siyempre, ang Sorsogon City. Sorsogon Yes City po. talaga. Malaki po yung Oo. population. So, nabanggit mo kanina, ma'am, na talagang ang meron kayong mga hygiene clinic is yung may mga port like Bulan, Matnog, and Pilar. Nagkakaroon ba tayo ng possibility dito na pwedeng may mga cases na galing sa ibang lugar na dumadayo rito?
or dala nila yung ano, halimbawa dala, may sabi natin yung mga nag-duck dito na pwedeng may sakit na yan na nakadala sila ritong Sa mga pagkawa. STI, STI, yung iba po, meron po. Pero hindi naman kasi regular naman po yung monitoring nila sa social hygiene clinic. Sini-check naman po sila. Yung tinatawag po na yellow card o pink card. Oo. Regular testing naman po sa Sa kanila. mga sex workers. Apo. And sa atin, ma'am, each municipality, sabi nga natin, nandyan, pinaka, talaga dito para yung talagang, para sa seryosong plano na ito, yung tie-up natin sa kada mga LGUs, na ito, paano po natin yung sinasabi natin na, hindi na ito biro-biro, dapat supportan talaga ng bawat LGU. Dapat po, hopefully po, meron po silang kanya-kanyang local ordinance. Dapat talaga, no? Pero halos lahat naman po Pero meron. meron. Na-adapt na po lahat nila. And- Lalo na dito sa AIDS po. May mga local ordinances na din po sila. Hindi expect ba natin, ma'am, na talagang one of this day or sa mga darating na mga taon, talagang sa grabing initiative natin na ini-expect natin na mapapababa natin itong mga kaso natin? Opo. Yes, of course. Wala naman siguro magusto na madagdagan pa yan, Opo. ano? Oo, talagang natin. Through right education po, plus the expanded access for testing and care, patuloy po rin, hopefully, bababa yan. And then Yes. maglabas na po sila, basa na sila na yung willingness nila to consult, magpakonsulta sa mga may mga risky behavior. Yes. So ma-stop na, eventually mai-stop na natin, mai-end na natin yung HIV. Sa bagay, sabi nga nila, kung ang iba, ang isip laging tumataas, tayo naman, ang isip natin pababain. Si BBM nga, napababa yung bigas. Lalo na itong kaso na ito. Okay, ma'am, additional information po para sa ating mga televiewers. For parting message po, sa lahat po na hindi pa lumalabas dyan, na alam ninyo na may duda kayo na meron kayong activity na risky, may multiple partners, andyan lang po yung hub natin, may treatment hub tayo, may Liab Agingay, may mga munisipyo po tayo na ready to help you kung saan ka na munisipyo. Then just visit them, or kahit dito po sa atin sa Sorsogon meron din po, visit them and don't be afraid, para at least early detection may lead to early matigil, na stop na natin yan. Tapos ma-prevent na natin yung further tawag na complications na pwedeng makuha po sa AIDS. Then through health education, continuous health education and awareness, malaking bagay po yan, kasi they can spread the news na eto pala yung mga dapat natin gawin. Ito pala yung mga kailangan natin gawin if ever we have that disease or the illness. Meron tayong mapupuntahan, may maaasahan tayo na gobyerno na magtutulong po sa atin at may libreng gamot po. Yun. Si Ma'am Claire? Sa akin naman po, yung pasyal po kayo sa yung may mga sa tingin po nila mga may mga high risk behavior po sila. Pasyal lang po kayo sa social hygiene clinic para yung sa PrEP maiwasan po natin ang case ng HIV. Ganun po siya ka-effective. 99.99% effective po yung PrEP. Monday to Friday po sa social hygiene clinic. Plus po, yung nga, dapat lagi po nating tatandaan yung tinatawag po na ABCDE plus PrEP. So, na po siya ngayon from ABCDE to ABCDE plus. Yung plus is yung PrEP na po. Kasi that way po maiiwasan po natin yung paglala po ng HIV case. And then again, hindi po death sentence ang HIV. Yes, Yes tama. po. Wala po talagang gamot, pero pwede pong ma-prevent po yung HIV.
And Complications. iwasan na po natin sana yung discrimination tsaka yung stigma. Para kung maiwasan po natin yon, baka po makuha na natin yung tiwala po ng tao na medyo may takot pa na magpa-test. Yan. Yes, Oo. yeah po. They will come out na and seek Kung sa consultation. iba pong munisipyo, pwede po kayo mag-visit sa mga RHUs, sa mga district hospitals, sa Yeah. Sorsogon Provincial Hospital. Pwede po kayong magpa-test doon. Libre naman po, confidential, and yun. Hindi po kami basta-basta nagtitest ng walang consent. Sa mga kailangan may consent. Yan. Halimbawa, yung mga ano dyan, mga asawa, yung mga lalaki, huwag kayong mag-atubili na yayain yung misis mo or si misis naman, yayain si mister na ano. Hindi naman ibig sabihin na si mister may tinatago kaya ayaw magpa-test. For security, kumbaga para sa pagsasamahan ninyo. Opo. Ika Yung nga. sa ano din po sir, yung sa transmission, 'di ba sabi natin kanina, hindi nga siya gay disease. Anyone pwede siyang mahawaan. Kahit po kami sa mga health workers. Kasi po yung nature of work po namin, like para po sa akin medtech, baka yung may possibility po na doon makakuha po ako ng HIV doon. So hindi lang po yun sir dahil sa mga tinatawag po natin yung mga sinasabi po nila na gays. Yan. Oo. Kasi hindi naman po lahat kasi kawawa naman po kasi Yung talaga mga sila. LGBT. Na parang sila Pag yung... nakikita po baga ng tao sasabihin, ayan, may pagdumaan sasabihin, ayan, may HIV sila. Sila yung kahit sa mga sa Facebook comments po baga napapansin niyo po sasabihin po nila na sakit ng mga bakla kasi dapat hindi po ganoon. And magiging normal po ang buhay. Opo. Hindi lahat. Tulungan hindi na natin yung- sila na Hindi na ano. yung end game. Kahit kayo po sir yung sa media, katubang po namin kayo sa kaya nga. awareness, Education. sa education, tsaka yung correct information na rin po. Yes po. Yes. So at least alam mo na po, if ever may sa'yo, hingi ng tulong, alam mo na po kung saan sila papapunta. Yes, oo. Punta lang kayo dito at sigurado sasama namin kayo dyan sana. Yes po. Sabi nga nila, etong gagawin nating slogan na sa HIV, walang hindi dapat katakutan. Basta Yeah. tuloy-tuloy ang gamutan. Yes. Diba? Ang Ganda galing. lang. Tama. Oo, yun ang gagawin Yun natin. ang sinabi natin. Kasi number one lang naman kasi nasa isip natin yung takot at saka yung hiya. Di ba? Nahihiya o natatakot. Pero itong gawin natin, sa HIV walang dapat katakutan, basta tuloy-tuloy ang gamutan. Yun Yes, lang. yan ang Diba? hashtag. Okay? Yan po mga kaibigan ang isa na naman naging mga kabuluhan na pagtalakay namin. And hopefully ma'am, na hindi lang ito ang first and last natin Yes. dito. Kahit gawin nating monthly ito para sa awareness ng yes ating po. mga Iba-ibang kaibigan. programs. And especially mga kaibigan, public service po ito, wala itong bayad Yes. para sa makatulong tayo. Sabi nga ni ma'am, Yeah. party tayo, kaya nga naging media tayo, para maging part din tayo sa pagbigay ng mga information dissemination. Yes po. Ngayon nga lang, ngayon ko lang nalaman yung ganyan mga kasabihan na hindi dapat katakutan ng AIDS. Parang yun nga, parang isang sakit lang ito na TB na May nagagamot ito. Nagagamot. Sa yung TB nga, di ba? Yung kutsara, minsan bawal mong gamitin. Samantalang ito, sinabi na ni ma'am ang possibility na pwedeng mahawa ka. Pero wala dito yung saliva or ano pa man na. Kissing, to pag- kissing, Oo, swimming. yan. Sa CR, pag-share ng CR, wala Hindi naman. naman. Wala. Oo, okay? So, Yan nga. Abangan ninyo sa mga susunod pang edisyon ng ating programa together with these focal persons para mas mapaigting pa natin ang kampanya para sa kung hindi man totally ma-eradicate, mabawasan lang ang ganitong Yes mga kaso. Okay po? and then, Sa ngalan ng buong staff ng Bicol TV Sorsogon, ang inyong likod si Rosaro Mistoso. Magandang umaga po sa inyong lahat. okay. Thank you very Isyu hatod aksyon sa Indo ora mismo. Isyu ora mismo sa Bicol TV.